Ay, magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Ito po, no, isang paring Katoliko po, umanib na po sa INC o sa Iglesia ni Cristo po. Ito po siya, sabi ko po na nakaunawa na po, no. Ang inyong lingkod po rin po ay nakaunawa rin po. Dati po rin kasi akong kaanib dyan sa religion na yan. Hindi ko naman po sinisiraan yan nung umalis ako dyan. Ang sa akin lang, sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan na nakita ko sa Iglesia ni Cristo na wala dyan sa inaaniban ko dati, no? Ngayon, itong paring ito, nakita niya ang katotohanan, talagang pinag-aralan niyang paring ito, ang dalawang religion, isang INC at ang dati niyang inaaniban. Ngayon, naikumpara niya na talagang tunay, totoo ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Kasi bakit kamo? Parang Biblia eh. Ang Biblia ba nagkamali? Ano ibig kong sabihin? Sinasabi nila na marami sinisiraan ng banal na kasulatan. Gawa-gawa lang daw tong tao na to. At may nire-represent silang sarili nilang pinaniniwalaan na libro o aklat na yun daw ang totoo. Ang Biblia, sinisiraan nila. Ngayon, isang malaking tanong dito. Kung halimbawa man, sisiraan nila, di ba, yung banal na kasulatan. Ang sinasabi nila, ito ang tunay sa amin, itong banal na kasulatan, hindi. O sige, ganito. Bakit ang Biblia, kaysa doon sa kinukumpara nilang libro, bakit ang Biblia, page by page mula Genesis hanggang Revelation, nagsasabi ng katotohanan? At higit sa lahat, natutupad yung mga sinasabi ng banal na kasulatan sa ating panahon ngayon. May mga ebidensya din nakikita. At isa pa, o ganito, may pabiro nga ako nagsabi, minsan may nag-uusap kami ng mga barkada ko, nagpabiro ako nagsabi, halimbawa ganito, dumating yung Panginoong Kristo. Dumating niya, pabiro lang to pero may point to. Dumating niya Panginoong Kristo. Panginoon, dumating na po pala kayo, maghuhukom na po ba? Kukunin niyo na po ba kami? Kami po ba ay maliligtas? Sasabihin ng Panginoong Kristo, magsitabi kayo sa akin. Kayo mga gumagawa ng kalapastanganan, magsialis kayo sa aking harapan, hindi ko kayo nakikilala. Panginoon, yung librong pinaniniwalaan mo, hindi naman banal na kasulatan, wala ka maipresenta. Sabi ni Kristo, di ba? Example lang takin lang to. Kwento lang kasi namin mga barkada to. Di ba? Nagbigay ako ng palatandaan, ano binigay ko? Umanib sa iglesia, number 1. Pangalawa, magkakaroon digmaan, tagutom, na malapit na ako dumating. Marami akong palatandaan na binigay sa inyo. Bakit di nyo ba nabasa? Ano bang libro yung binasa mo? Ibang libro pa ang binasa, hindi Bible. Kasi doon sa libro nila, walang palatandaan na lilindol o bagbalik ni Kristo, kaya ligaw yung mga naniniwala doon. Ngayon, dito naman sa banal na kasulatan sa Biblia, nakasulat ang pagbabalik at ang pag-anib sa tunay na iglesia na siyang naunawaan ng ibang mga religion na may mga tagapagturo o pastor na umaanib ngayon sa Iglesia ni Cristo. At isa nga dyan, ang paring ito. Di ba? Ibig sabihin, nakaunawa. Katulad ko, nakaunawa. Ano yung naunawaan ko? Yung bang ganda ng kapilya? Yung bang ganda ng kanilang mga pakikisama? O yung kanilang pag umaanib sa Iglesia ni Cristo, pinagpapala, yung mayaman? Hindi. Hindi ko tinignan yan. Dahil yan, kayang gawin ng tao yan sa pagsisikap at ng kahit sinong religion. Pero ang hindi kayang gawin ng iba, yung tinuturo ng Iglesia ni Cristo, yung katotohanan at yung kaligtasan. At doon ako nakatingin, doon ako umanib. Hindi ako umanib sa kagandahan ng anuman nakikita ko. Di ba? Yun din nakita ng ibang mga pastor tagapagturo, maging ang paring ito. Nakuha nyo? Kaya ako, parang sinasabi ko, ang iglesia parang Biblia. Alin yun? Lahat ng sinasabi ng Biblia, totoo. Ganon din ang iglesia ni Cristo, ginaganap nila. Maniwala kayo. Ang iglesia ni Cristo nagsabi, halimbawa, magkakaroon ng rally. Kagaya sa January 13, nagkaroon ng rally tayo, peaceful rally. Anong sabi? Pag sa iba yon, ano sa iba yon? Lalangawin. Sa iba yon, walang organizer. Walang mga speaker, kulang-kulang. Doon hindi. Before pa lang na in-announce na may January 13, weeks before pa lang, nakahanda na. Sabihin, matutuloy, matutupad. Pag sinabi, magkakaroon ng pamamahayag sa lugar na to, umulan, bumagyo, magkakaroon. Ganun yun. Ibig sabihin, laging ang INC, tinutupad nila yung sinasabi nila. At natutupad naman yun kasi gamit ang banal na kasulatan sa panampalataya nila. Ano ibig kong sabihin? Ano ibig kong sabihin? Ang paring ito, dito na akay siya sa aral na sinasampalatayan ng Iglesia ni Cristo. Mas maganda panoorin natin, no? Mas maganda panoorin natin ang paring ito. Ito, panoorin nyo. Umanib siya sa Iglesia ni Cristo.
Oh, wag magagalit sa akin ng ibang kaaniba. Ako hindi ko kayo siniraan. Ang sa akin lang, sinasabi ko lang yung katotohanan ng Iglesia ni Cristo. Bahala kayo kung kayo ay ito. Panoorin nyo. Siya si Ginoong Clifford Garcia nasa proseso ng pag-alib sa Iglesia ni Cristo. Ex-Reverend Father Clifford Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my formation, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. And then I have studied both since I took up my theological at Don Bosco, and then Oriental Orthodoxy. I have been there. Yung kanilang theological. So, kinumbine ko sila. Inihayag niya ang kanyang damdamin nang itanong namin ang dahilan kung bakit siya tumalikod sa dating paniniwala. I found the truth. I mean, pagod na ako sa kasinungalingan eh. Tingnan natin yung yung dogma of purgatory. Wala na eh. So nung palang sinabi na ni Pope, it's stupidity to proclaim that dogma of purgatory. Narinig nyo? Yun yung pinakamahirap. Actually, inaanong nga namin yan eh. Nilalagpasan namin the dogma of purgatory, celibacy. Kasi kumbaga, natapos to yung pagpupunwari ko. Isa lamang siya sa mga dumalo sa isinagawang lino pamamahayag sa Villa Sarignaya, Malagasang, Imus City, Cavite. Mga kapatid mula sa mga lokal na nasa Imus area ng distrito ng Cavite South ang nagkakaisang nagsama ng mga bisita sa sinagawang aktibidad. Pinaghandaan po namin mabuti sa mga lokal, sa buong distrito po namin para ilagak sa ating Panginoon Diyos ang pagtitiwala. Siya po ang gagawa ng kaparaanan para ang mga tao'y matawag sa iglesia. Mahigit 30 mga tent na maglululan ng halos 15,000 mga tao ang inihanda para sa malaking bilang ng mga natibong kapatid at panauhin sa dako ng aktibidad. Nakita niyo yung dumalo? Napakadaming dumalo. Ba? Bakit? Sinasabi ng iba, kaya naman dumadalo yan kasi may pinamimigay kayong bigas. Kaya naman dumadalo yan kasi may mga dilata kayo, noodles na pinamimigay. At ang masama pa nito, magbibigay lang kayo noodles pa, kakaunti pa daw, 1 kilong bigas lang daw. O teka muna, tandaan mo, ang pinamimigay na yan, hindi para mabusog lang kayo. Ha? Ang pinaka-importante dyan, kumbaga bonus na nga lang yung pagkain eh. Ang pinaka-importante dyan, sabi niya ng Biblia, mas mainam na ang pagkain ng kaluluwa. Alin ba yun? Yun yung mga salita ng Panginoon Diyos. Kesa dun sa pagkain na ipapasok mo sa bibig mo, lalabas din sa dumihan mo. Naiintindihan nyo? Ibig sabihin, mas importante ang salita ng Diyos. Kumbaga si Kristo dati nga nagpakain siya Diba? Namahayag din siya. Nagpakain siya. Diba? Hindi, eto mga to, pagpalagay mo napunta lang sila dahil sa pagkain. O sige, palagay natin. Pero nakapakinig sila. Importante yung makapakinig ka. Diba? O, kaya siya sabi nila, noodles lang daw. Huwag mo lang na noodles lang. Diba? Kapag walang-wala ka natin, aanin mo rin yan. Diba? Saka, biyaya yan Diba? O ito, napakarami nito. Napakaraming pumunta dito. At ang isang pare nga nakinig na anib at nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Diba? Yun siya sabi natin. O, ngayon, napakalinaw. Nalinawagan siya. Ano bang dahilan niya? Yung pagod na siya sa kasinungalingan. Diba? Yung mga nalalaman niya. O, hindi ako may sabi niya, si Father, ha? O, ito. Tuloy pa natin si Father. Tuloy pa natin. Kaya ako, nag-aakay ako O, kasi, para sa akin para sa akin ito, bago natin ituloy para sa akin, alam mo kasi ganito yan hindi mo pwedeng ipaliwanag sa isang bata, 8 years old, 9, 10, marunong na yan. O kaya 12 years old, medyo 13, ano na sa buhay yan. Alam na niya yung ginagawa niya sa pakinig. Paano mo sasabihin ngayon pag nagtanong yung bata na sino ang ama? Sino po ang tunay na Diyos? Sasabihin mo ba sa kanya, ay 3 Diyos yan sa isang persona? Maski bata, malilito Ha? Pwede ba yun? Tamo, kapag nagtanong ang isang tao pa, tama na matanda, nagpapaliwanag ka pa. Hindi ganito yan, sa 3 persona. Kukuha ka pa kami siya ng kape, 3-in-1 daw Sasabihin sa'yo, ganito, may 3 persona, ang Diyos yan. Iisa lang yung mga yan, pero may 3 persona.
Ang hirap unawain eh, may dilema eh. Ang hirap unawain eh. Kaya magtatanong ulit, paano nangyari yun? Di ba mas madaling sabihin, pag nagtanong ng kahit sino, bata man o matanda, nagtanong, sino ang tunay na Diyos? Ang Ama ng Panginoong Jesucristo, na siyang pinakilala ng Panginoong Jesucristo. Eh ano si Kristo? Panginoon at tagapagligtas, anak ng Diyos. Pag sinabi do anak, pag sabi anak, Diyos na rin daw. Wala yun. Lalabas, dalawa ang Diyos. Prado problema pag dalawa ang Diyos. Hindi po pwede, sabi yan, ako lang, walang liban sa akin eh. Sasabihin naman kapilosopohan, wala pa daw si Kristo sa langit kasi kaya sinabi yun. Walang iba liban sa akin. Parang ganoon eh, lumalabas eh. Di ba? Para, alam mo yun, napakasimple lang eh. Tanong eh, sagot kagad eh. Parang 1 plus 1 dapat 2 kagad. Hindi mo na kailangan 1 plus 1. Kasi ganito yan eh. Di ba? Pag sinabing 1 plus 1, ang sagot mo 10. Bakit 10? Papaliwanag mo. 10 kasi ganito yan eh. Kaya 1 plus 1. Kailangan pa magpaliwanag sa isang taong nagtatanong. Di ba? Oh. Ito napakasimple. Ito sa akin lang to ha. Oh. Kung Diyos si Kristo, nakaunawa. Kung Diyos si Kristo, bakit siya gagawin Panginoon? Nagpakababa siya, kaya ginawang Panginoon? Ibig sabihin ba, dati siyang Diyos? Yung nagpakababa siya, ginawa siyang Panginoon? Ba't siya ginawang Panginoon? Yung bang ginawa siyang Panginoon? Dati ba Diyos siya? Di ba pag sabing Diyos, Panginoon na rin? Tanong ko lang, kapag ba sinabing ginawang Panginoon, dati ba siyang Diyos? O inalis niya muna yung pagka-Diyos niya? Ginawa muna siyang Panginoon? At yun, pumunta na siya sa langit, tinanggal na yung pagka-Panginoon na ginawa na siyang Diyos. Ganun ba yun? Ang gulo, di ba? Pero napakadaling unawain. Ginawa siyang Panginoon kasi hindi naman talaga siya Diyos. Di ba? Yun lang yun para sa akin. Nakaunawa ang napakarami ngayon ng mga ngaral, mga pastor, mga iba't ibang mga ngaral sa iba't ibang religion na unawaan at naanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Di ba? O, isipin mo yun, di ba? May dilema kasi nangyayari kapag sinabi mo dalawa ang Diyos. Di ba? Magkakaroon ka ng problema dyan. Ito, panoorin nyo to. Panoorin nyo to. Panoorin nyo. Alas 2 ng hapon, nagtanghal na mga talent mula sa INCPC kasama mga celebrity lookalike performer at OPM artist na kaanib mula sa Iglesia ni Cristo. Bago mag-alas 5, isinagawa ang pinakamahalagang bahagi ng aktibidad, ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos sa mga pangunahing katuwang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Kasunod nito, nasaksihan ng mga dumalo sa aktibidad ang paghubad ng abito ni Ginoong Clifford Garcia. Hinubad na, abito. To become a member, I'm just waiting for my contract. Sinuro ko na nga yung pati-prespe. Akala ko nga dapat na yan. Usually kasi sa Rome ay kina-cut off yung pintas. Once na nabautismuhan ako, lahat ng naging pastoral ko, kukunin ko sila, iaaral ko yung natutunan ko sa iglesia. Ang inaasahan ko po na ibubunga po nito ay mas maraming tao pa ang aming mahihikayat na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo pa na nakita nila na isa sa mga leader nila na kanilang relihiyon ay umanib na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po karaniwang kaanib, kundi mga tagapangaral, mga pastor, mga pari, mga iba't ibang tagapagturo ng mga iba't ibang relihiyon na talagang umaanib sa iglesia, nauunawaan po ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Pare na po yun, kumbaga, kung pare ka dapat, meron kang sariling pananaw. Pero sa pag-aaral, sa pagtuturo pa rin ng iglesia na hubog siya na iba yung kanyang pananaw. Tingin ko mas ito yung mas tama na relihiyon na kailangan kong panigan. Tama talaga. Kumbaga parang mas napaniwala siya sa turo na mas ito yung nandito yung kaligtasan. Nakinig po siya, nalaman niya po yung tunay na aral. Kaya nakaka-touch po kasi ganun po yung nangyari. Umanib po talaga siya sa iglesia. Nakakatulong pa po ako na mapag-anyaya pa yung iba. Mas nagiging sobrang proud pa po. So sa pa mag-akay na mas marami pa pong ibang hindi pa kapatid. Mula po rito sa Imus City, Cavite, ako po sa kapatid. O, tingnan mo. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ngayon mas marami nakikinig ngayon ng mga hindi iglesia kaysa sa mga iglesia ni Cristo. Ngayon, sa atin niyang ginagawa itong talakayan, marami nagme-message sa atin araw-araw na gustong alamin ang iglesia ni Cristo. Bakit gustong alamin? Isantabi muna natin yung aral ng iglesia ni Cristo. Hindi.
Isabihin yung doktrina ng Iglesia ni Cristo, wag mo kasi wala naman kasing tao ngayon na maliban sa imbitahan mo sa Iglesia ni Cristo, malalaman niya ang buong aral ng INC. Maliban na lang nagpapadoktrina siya. Doon lang malalaman, di ba? Doon mo lang malalaman. So, ngayon, isang tabi mo muna yung aral. Doon ka na lang muna makikita sa kanilang ginagawa. Di ba? Tignan mo. Makikita mo sa pag-upuan pa lang, maayos ang bihis nila. Ano mga upuan nila? Maayos, hiwalay ang babae lalaki. Maghanap ka sa buong mundo Buong mundo mo na. Gusto mo, sama mo na Jupiter hanggang Mars Hanggang sa mga alien, kung totoo mga alien, isama mo na Saan ka nakakita ng religion na nakabukod ang upuan ng babae at lalaki? Bakit nakabukod? Kasi sabi sa Biblia, gawin nyo na may kaayusan. May kaayusan May isa nga ako nakausap, sabi, ba't daw binubukod ng lalaki, babae? Pinaghihiwalay mo daw mag-asawa? Pinaghihiwalay? Sure ka? Pinaghihiwalay saan? Sa papel? Sa relasyon? O pinaghiwalay lang ng saglit sa upuan? Diba? Iba yun. Pinaghiwalay ng saglit. Diba? Walang pinagkaiba. Sa mall, pumasok ka sa mall, segundo lang, dito lalaki, dito babae. Walang pinagkaiba dun sa siya ng babae, sa lalaki, nagkahiwalay. Diba? Sabi, pinaghiwalay ka lang kung gaano katagal yung pagsamba, 1 oras, paghiwalay ka 1 oras lang. Hindi totally pinaghiwalay mag-asawa. Mali yung termino na maghiwalay ang asawa. Magkahiwalay dahil sa kaayusan. Inaayos, mas maganda nga naman talaga. Kahit sa mo tignan, magkahiwalay ang babae sa lalaki. At iwasan ng mga cellphone, wala. Makita mo Ito lang ang religion nakita ko, Iglesia ni Cristo, na walang cellphone sa loob, walang nagte-text, walang naninigarilyo sa gilid, maayos, walang nakashort. Kung may pantalon man, bawal, nakamaong, pinagsasabihan. Hindi ba? Maghanap ka sa Iglesia ni Cristo na naka-short na pumasok. Sige. Wala kang makikita. Kung meron man, maaring hindi pagsamba yun, mga pamamahayag yun. Hanggat maaring niya, o kaya biglang pagsasabihan yun. Pero doon makikita mo sa isang religion, isa sa mga katangian niya kung tunay. Nakakasunod sa aral. Diba? Aral to maging malinis ang pagsamba, solemn, di ba? Nagawa ba ito ng Iglesia ni Cristo? Kitang-kita. Di ba? Nakita nyo. Sa pagbihis pa lang. Sabi, para daw lagi magdidepensa ang Iglesia ni Cristo, depensa sa school. Dahil pa nga Kasi formal. Yung mga babae, di ba? Makikita nyo, formal. Yan na naman talaga ang tama tignan mo sa ibang kagulo sila, halo-halo babae lalaki, nagkukwentuhan. Tama ba yun? Gusto na nga gayahin yung Iglesia ni Cristo Kaso hindi ayaw nilang gayahin Bakit? Baka isipin gumagaya sa Iglesia ni Cristo Kasi, pero ito ang tama. Doon pa lang sa pagbihis. Di ba? Ba't anya may kaila akong Iglesia ni Cristo, maiksi magsuot. Alamin mo muna kung Iglesia yun. Pangalawa, alamin mo muna kung pinagsasabihan ba yun o hindi. Ganun yun. Di ba? Okay, ito naliwanagan yung pare. Diba? Napakalinaw ng turo sa kanya. Naliwanagan siya sa aral na ngayon sinasampalatayaan niya at higit sa lahat, yung kanyang mga partido dati, yung mga kanyang paniwala, aakayin niya ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo. Diba? Sabi niya ni Cristo, meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Meaning, may iba yung ibang tupa na nasa kulungan kesa doon sa ibang tupa na wala pa. Sabi ni Cristo, meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito, na sila'y kailangan ko naman dalhin. Kailangan naman. Yung bang ibang tupa, palagay nyo, kayo totoo. Palagay nyo, sila totoo. Yung bang ibang tupa, kayo pa rin? Yung ba yun? Mayroong ibang tupa. Sabi ni Cristo, alin nyo nagmula sa silanganan, sabi ng Isaiah. Alin nyo sa silanganan? Sanda ko. Wala namang ibang silanganan Sabi sa Israel daw. Paano sa Israel? Mga wakas niya ng lupa sa panahon kung kailan nasa digmaan na. Kailan ng digmaan? July 27, 1914. Eksakto sa pagrehistro. Rehistro ng Iglesia ni Cristo. Hindi panimula. Ibig sabihin, opisyal ang Iglesia ni Cristo sa araw ng digmaan na rehistro. Sino ba naman magkachamba? Sabi sinadya daw. Sinadya ni Felix Manalo magrehistro ng digmaan. Wow! Kung sinadya, sino pa? Ang tanong ngayon, maliban sa sinadya na sumadya, sino pa nanadya sa digmaan maliban kay Felix Manalo? Walang iba kundi si kapatid na Felix Manalo pa rin. Meaning, sinadya man o hindi ang pagkakarehistro ng July 27, 1914, natupad pa rin sa hula
na may lilitaw sa silanganan na gantong date sa digmaan, sabi ni Kristo, sa mga wakas ng lupa, sa Pilipinas, sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Walang iba ang Iglesia ni Kristo ang lumitaw sa bansang Pilipinas. Diba? Napakalinaw. No? O maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay isang narinig nyo naman, hindi tayo nanira. Ito yung nilitaw natin, ang aral ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa inyo lahat.